Lalo ngayong kinakabahan itong Meralco Balls pagkatapos silang matalo dito sa Magnolia. Pinakita nitong Magnolia Hotshots na kaya nilang tambakan nitong Meralco. Umabot ng 19 points yun lamang nitong Magnolia kontra dito sa Meralco Balls. At pangalawang sunod na beses na nila itong tinalo, tandaan natin, nung huling game ng elimination round, naglaban sila at nanalo Magnolia, tambak rin. Humabol nga Meralco na overcome nila yung 19-point deficit at lumamang pa ng isa. Pero nakabawi ang Magnolia at sa bandang huli Magnolia ang nanalo. Kaya nga hindi tayo magugulat kung talagang itong Magnolia sila makakaabante dito sa susunod na round. Laking susi para sa Magnolia yung consistent na laro ni Jerome Lastimosa, ni Xavier Lucero at ng iba pa nilang mga players. At parang ganyan ngayon ang mangyayari dito sa Magnolia. Yan ang dahilan kung bakit din sila ay very confident na magagawa nila ng paraan ito at talagang sila ang mananalo dito sa serye na yon. Kahit may twice to beat advantage itong Meralco, sa tingin ng Magnolia magagawa nila ng paraan yan para sila ay manalo na. Ay syempre kung ikaw naman itong Magnolia, hindi naman natin masasabi na biro yung ginawa nila pag-build up bago magsimula ang conference na ito. Kaya nga itong Magnolia nagpalit-palit din ng mga import until nakuha nila itong si Clint Chapman. At yan din ang dahilan kung bakit ngayon itong Magnolia Hotshots ay magiging isa dito sa mga teams na magre-ready na maglaro para dito sa kanilang lineup. Kung sa bagay, hindi naman tayo magugulat kung itong Magnolia talaga ay magiging isa dito sa mga teams talaga na magkakaroon ng dominant chance para manalo ng kampyonato. Pero syempre, nakafocus muna sila dito sa pagtalo dito sa Meralco Balls na inaasahan naman natin na magagawa nila ng paraan dahil matindi talaga lineup ng Magnolia. Ang Blackwater Bossing ngayon at ang Titan Ultra ay nag-uusap tungkol dito sa isang posibilidad na makuha nila itong si Joshua Monzon. Ang Blackwater ang isa doon sa maraming teams na nakaka-interest dito sa wingman ng Titan Ultra. At posible na baka ibigay nilang kapalit itong si Dalf Panopio. Pero mukhang ito raw Titan Ultra pinag-iisipan kung ang hihilingin nila ay yung draft pick nitong Blackwater Bossing. Medyo mabigat kung yung draft pick ang hihilingin nila dahil alam natin na magiging malalim yung susunod na draft at yan ang dahilan kung bakit ito ngayong Blackwater ay talagang gagawa ng paraan para ito'y ma-acquire nila. Kung sa bagay, hindi naman tayo magugulat talaga kung itong Blackwater Bossing ay hindi ibigay yung draft pick sa Titan Ultra at kung ibigay yan dito sa NLEX Road Warriors o dito sa TNT Tropa. Dahil itong Blackwater Bossing talaga alam natin, yan naman ang ginagawa nila usually pagdating dito sa conference na yan. Pero so far, marami tayong nakikita dito na mga magiging maganda para dito sa lineup nitong Blackwater Bossing regardless. Plus alam natin na itong si Coach Pat Aquino, seryoso yan dito sa plano nila na mag-champion talaga. Kaya hindi ako magugulat kung ito'y matutuloy. Kung sa bagay, ito namang Blackwater Bossing, pwede nga nilang ibigay si Dalf Panopio. At magiging sulit naman kapalit yan dahil magaling din na player itong si Dalf Panopio para dito sa Blackwater Bossing. At sa tingin ko, magagawa nila ng hakbang talaga to dahil itong si Dalf Panopio naman, masasabi natin sa mga players na pwedeng maasahan nitong Blackwater. Kaya nga itong Blackwater Bossing talaga hindi natin nakikitaan ng problema pagdating dito sa pag-acquire ng mga talent. At ito namang Titan Ultra, makikinig yan sa iba't ibang offer para makuha itong si Joshua Monzon na matagal na rin iniintay talaga itong mga teams ngayon dito sa PBA.